This upcoming NBA season, halos wala lang nabago sa roster ng Los Angeles Lakers. Kaya kung sino man yung mga kilala nyo, sila lang din halos ang mapapanood natin ngayong taon. Well, wala kasing naganap na trade at maging big time free agent signings sa kupunan ng Lake Show. Kung meron man na bago o nadagdag sa kanila, ito ay ang dalawang rookie na si Dalton Knecht at si Bronny James Jr. Tsaka isama na rin natin tong bagong big man nila na si Christian Coloco. Pero sa ngayon, two-way contract lang siya. Siguro ang pinakamalaking hakbang na ginawa ng Lake Show nitong off-season ay ang pagkuha kay JJ Redick bilang head coach. Matapos nga nilang palitan or sibakin itong si Coach Darvin Ham. Syempre kasama na rin dyan yung mga bago nilang coaching staffs. Ang isang dahilan na nakita ko kung bakit nagpalit ng LA Lakers ng bagong head coach ay dahil sa hindi magandang pagpapaikot nito sa mga manlalaro nila. Isa pa, madalas din kasing gumagamit si Coach Ham ng small ball. Kaya ang hiling ng mga tagahanga nila ay sibakin ito ng tuluyan. Ewan ko na lang kung naalala nyo pa to nung gumamit siya ng 3 guards combo, minsan nga 4 pa. Pero ito yung pinaka naalala ko talaga, 3 guards combo. Tapos si Hachimura, yung tumatayong sentro. Walang yan, mapapakamot ka na lang talaga sa ulo kahit hindi naman talaga makati. By the way, narito nga pala ang updated roster ng Los Angeles Lakers. Unahin na muna natin syempre yung mga guards. Number 1 nila dito si D'Angelo Russell at ang backup naman niya ay si Gabe Vincent, Bronny James at Jalen Hood-Schifino. Para sa shooting guard, pinapangunahan niya ni Austin Reeves. Sumunod si Dalton Knecht at Max Christie. Sa small forward naman, walang duda, hawak to ni LeBron James. Sumunod si Cam Reddish at Maxwell Lewis. Para naman sa PF, syempre, walang iba si Anthony Davis ang number 1 dyan. Backup si Rui Hachimura, Jared Vanderbilt at Christian Wood. Para naman sa center, andyan si Jackson Hayes at Christian Coloco. Pero pwede rin maging center si Christian Wood mga idol nakadepende na lang talaga yan sa LA. Same with Anthony Davis, nakadepende na lang talaga yan sa gagamiting strategy ni Coach JJ Redick. Pero sana mga idol mas priority nila sa AD bilang PF. Sa kabilang banda, narito naman ang mga two-way players na kinuha ng Lake Show. Una si Colin Castleton, pangalawa si Armel Traore, at ang huli ay si Christian Coloco. As of now, wala pang balita kung sino-sino ang magiging starting 5 ng Los Angeles Lakers. Pero base sa report mga idol ng ESPN o projected starting 5 nila, same lang po yung gagamitin ng LA na starting 5. Pero marami pa namang pwedeng mangyari at baka mabago pa yun. Kasi projected lang yun ng ESPN. Pero kung akong tatanungin, ito yung gusto kong maging starting 5 nila. Sa point guard, syempre walang iba kundi si D'Angelo Russell. Para naman sa SG, AR-15. And then sa small forward si LeBron. Sa mga hindi nakakaalam, last season kasi, listed si LeBron bilang PF. Kaya gusto ko mga idol this season, ibalik ulit siya bilang small forward. Marami kasi magiging advantage si LeBron kapag siya yung small forward. Subok na natin yan. Sa power forward naman, syempre walang iba kundi si Anthony Davis. Matagal na rin kasing sinasabi ni AD na hindi siya komportable maglaro bilang center. Kaya sana ibalik na talaga siya sa PF dahil ito naman talaga yung natural position niya. Base sa playing style na pinapakita ni AD, mas okay talaga siya bilang power forward. Subok na natin yan, way back 2020. Tsaka nung mga nakaraang taon niya rin sa New Orleans Pelicans. Para naman sa center, andyan si Jackson Hayes at Christian Coloco. Sa tingin ko mga idol, kahit sino sa dalawa na to, pwedeng gawing starting center ng LA. Pero sa tingin ko, mas matimbang si Jackson Hayes kasi ilang taon na rin to naglalaro sa Los Angeles Lakers. Kaya kahit paano, alam niya na yung sistema at bukod pa doon, may chemistry na rin sila. Si Coloco naman naging starting center na rin to ng Toronto. Ang problema lang, nagpahinga to dahil nga sa blood clot issue. Well, kung healthy na talaga at hindi nawala yung laruan, sigurado may chance din siya mga idol makipagsabayan once na ginawa siyang bilang starting center. Basta sa starting 5 na yan, ang nakikita ko lang na problema ay yung depensa, lalo na sa backcourt nila. Yes, tama kayo nang narinig mga kasolid. Alam naman nating lahat na hindi kagalingan sa depensa si Dilo at AR. Pero kung kayo ang tatanungin mga kasolid, sino sa tingin nyo ang magandang maging starting 5 ng Los Angeles Lakers sa paparating na NBA season? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Bago ko nga pala tuluyang tapusin yung video na to, nais ko lang i-shoutout yung mga sumusunod. Shoutout sa iyo Idol Windy Ratilla, Jeffrey Gutierrez, Kapobre Vlog, Justin Cabrera, Jonathan Mendoza at saka kay Idol Ryan J. Padasas. Sa yun lang mga idol, maraming salamat sa suporta nyo. It's your boy King Jan, I'm out.